Ni-raid ng mga otoridad ang isang warehouse sa Valenzuela City na naglalaman di umano ng mga smuggled na asukal. Pero bukod dito, nakita rin nila sa loob ang mga gamit na mantika na nire-repack daw para ibenta sa mga probinsya. Live mula sa Valenzuela City, may exclusive report si JP Soriano. JP? Jessica, pinag-iingat ng Food and Drug Administration ng publiko sa pagbili ng mga tinatawag na used oil o yung mga gamit ng mantika at binebenta pang muli. Ito ay matapos madiskubre ng CIDG at ng FDA ang isang warehouse dito sa Valenzuela na nagre-repack umano ng mga umano'y smuggled na asukal at mga used oil. Pagpasok ng mga otoridad sa warehouse sa visa ng isang search warrant, agad tumambad sa mga taga-CIDG Anti-Transnational Crime Unit FDA at DOLE ang daang-daang sako ng mga puti at pulang asukal. Malis ka na ha. Stop lang muna trabaho, stop. Ang ilang asukal nakabuyang-yang lang sa sahig. Ang ilang asukal na pula nabubulok na. Pero ang ikinagulat ng mga otoridad nang makita nila ang mga marumi at lumang mantika sa mga balde. They get it from itong mga business establishments na nagbebenta ng mga chicken or mga fast foods. So kung ano yung napaggamitan nila na mantika, instead na itatapon, binibili nila ito. And they come in, nagmimix na lahat yon. Ang mga gamit ng mantika ay sinasala umano at ipinapadaan sa tanker na ito. Kapag malinaw na, ilalagay naman ito sa mga boteng gamit na rin. Saka ito lalagyan ng mga etiketa para ibenta naman sa probinsya. Inamin ito ng isa sa mga trabahador ng warehouse. Paano siya nagiging maputi ulit, malinaw? Haluan po, ulit. Anong nilalagay nyo? Ito, ano po kami ng bago. Nagawa. Pero luma na yung mantika. Opo. Ang Food and Drug Administration o FDA nagbabala sa publiko sa pagbili ng mga mantikang ito. Delikado po yun. Marami na po yung ingredients or marami na yung mga chemicals na nakakasira po sa katawan natin. We will do issue an alert, an advisory na huwag nilang gagamitin itong mga pangalan nito. Ayon sa CIDG, expired na ang business permit ng warehouse. Walang lisensya at maging permit mula sa Sugar Regulatory Administration. Inaalam pa ng CIDG kung smuggled ang mga asukal. May nakakita daw kasi that one time, yung mga hindi pa na isasalin sa mga sako, walang tatak. So naghihinala siya na ito nga ay smuggled pagkatapos inilagay lang doon just to make it look na gawa dito. Tumangging humarap sa kamera ang mga Chinese national na umano'y may-ari ng warehouse. Itinanggi naman ng ibang tauhan ng warehouse ang mga aligasyon. Saan po galing yung mga asukal nyo? Dito po sa Pierre. Sa Pierre. Pero may mga legal po ba yun? Mga documents ba? Opo, yun po yung mga sales invoice namin. Nasabi po, mga second hand na tapos nire-repack na. Totoo po ba yun? Ay, hindi po. 3 menor de edad din ang na-rescue ng mga otoridad. Naharap sa reklamong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at paglabag sa Republic Act 92310 o Anti-Child Labor Law ang may-ari ng naturang warehouse. Jessica, napag-alaman ng CIDG na karamihan doon sa mga umano'y used oil na mantika ay binebenta umano sa mga probinsya, kaya't ito ay hindi agad na-detect at maglalabas nga ang FDA ng advisory sa lalong madaling panahon kaugnay sa mga brand o etiketang na-discover nila. Ang isasangguni naman ng CIDG sa Bureau of Customs at sa Department of Agriculture kung talaga nga bang smuggled ang mga asukal na na-discover nila dito. Jessica? Okay, pero doon sa nakita mo, JP, yung mantika ibinubote. Ibinobote, Jessica. So yun pa lang, pag yung mga kababayan natin, lalo na sa mga probinsya, pupunta ng palengke at nakakita ng mga mantika na nakabote, mabuti pang mag-ingat na sila. Ano to, may brand ba ito, JP? Kailan ilalabas ng FDA yung mga brands na dapat hindi tangkilikin ng ating mga kababayan? Jessica, tama. Yung bote, meron itong mga brand, mga etiketa na mga parang hindi kilalang brand. Hindi lang natin ito ma-mention dahil aantayin na lang natin ang FDA na mag-announce ito dahil may mga gagawin pa nga silang mga pagsusuri. Pero ayun nga ang kanilang modus, di umano, ito nga ay mga mantikang galing na sa mga fast food daw, mga nagamit na, hinahalo sa isang container, nilalagyan ng mga bagong mantika at nilalagyan daw di umano ng chemical para maging mas malinis, nilalagay sa bote at nilalagyan ng etiketa at binibenta sa mas murang halaga. Kaya delikado raw ito, sabi ng FDA. Kaya paalala sa publiko, mag-ingat po sa inyong pagbili ng mga ito. Okay, hindi lang isang beses delikado, kundi 3 Kasi luma, di ba? Tapos hinaluan ng bago, tapos hinaluan pa ng chemical.
talaga, Jessica, yun ang sinasabi ng FDA. In fact, ito daw ay dadaanan nila sa mga series of tests at titingnan nila kung ano pa yung mga chemical na nilalagay nila dito at kung gaano ito posible maging napaka-delikado sa ating kalusugan. Mas delikado lalo pat ngayong summer dahil masunod-sunod nga yung, kumbaga, ika nga pagkain at pag-outing, pagbili natin ng mga ingredients gaya ng mantika, lalo na ito isang staple ingredient sa ating household. Kaya yun nga, ating muling aantayin ang iaanunsyo ng FDA sa mga susunod na araw kaugnay sa mga etiketa o brands na na-discover nila dito. Ganon din sana yung mga asukal, JP, dahil nakita natin, nandun lang sa sahig, no? Nakita mo, nandun lang sila, parang walang masyadong sanitation and hygiene. Jessica, napansin nga natin yung ibang asukal, meron ng amag. Although yung iba naman ay maayos pa naman, pero ang isa sa mga agad napansin ng FDA, tila hindi nasusunod yung mga patakaran sa pag-re-repack ng isang mga food item, kagaya hindi mga naka-gloves yung mga nag-re-repack nung nakita niyang kanina, at hindi rin maganda yung sanitation at ang paligid. May mga napansin pa tayong mga insekto sa paligid kanina, at yun nga yung napansin ng FDA at ng CIDG, at isa pa sa mga inaalam nila dito, kung totoong smuggled ito ay may mas malaking problema. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.